Inihahanda na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang mga isasampang kaso laban kina Senadora Laila De Lima at dating DOJ Undersecretary Francisco Baraan at iba pang sangkot sa illegal drugs. Plano ring ipa-freeze ang ilang mga bank account na nabanggit sa pagdinig kahapon sa Kamara. May report ang aming kasama ang si Waywaya Macalma via phone patch. Princess, matapos ang sunod-sunod na pagdinig sa Kongreso ay susunod na hakbang naman na ginagawa ngayon ng Department of Justice ay ang pagsasampa ng kaso laban kina Senator Laila De Lima, dating Undersecretary Francisco Baraan, Ronnie Dayan at iba pa. Ayon mismo kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, ito na ang susunod nilang gagawin ay ang pagsasampa ng criminal case laban sa mga sangkot sa illegal drugs trade na nangyayari mismo sa loob ng New Bilibid Prison o MDP. Isa sa mga kasong balak isampa ay ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. At sa ngayon ay kanila pang pinag-aaralan din kung pagsasamahin na lang nila ang mga kaso sa bawat individual. Pero kanilang tiniyak na malakas ang kanilang ebidensyang hawak para madiin nga sina De Lima, Baraan, Dayan at iba pang sangkot rito. Paglilinaw naman ni Secretary Aguirre na importante na ma-establish ang koreksyon ni Ronnie Dayan kay De Lima dahil ito'y kailangan sa korte at bilang dating kalihim ng Justice Department ay dapat alam niya ito at ang dahilan nito lalo't siya ay isang abogado pa. Dito kasi mapapatunayan kung bakit labas-pasok si Dayan sa loob ng MDP. Pero bukod dyan ay balak din ipa-freeze ng DOJ ang ilan sa mga bank accounts si Dayan kung saan idinadeposito ang mga nakukolektang umano'y drug money. Dagdag pa ng kalihim, marami pa silang tinitignan na bank accounts at posibleng umabot pa ito sa bilyong piso ng mga transaksyon na nangyayari sa loob ng MDP. At may initial information tayo, Princess, na posibleng nga maglabas ng lookout order ang DOJ laban nga kina Dayan at De Lima. Pero antabayan natin yan kung ito nga nailabas na ang order nitong lookout order para nga sa dalawa. At ito'y ayon nga kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Nagharap sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at ang idinidiin niya sa umano'y kalakalan ng droga sa Bilibid na si Senadora Laila De Lima. Nangyari yan kanina sa pagdinig sa budget ng Department of Justice. At yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa budget hearing ng Department of Justice sa Senado kanina, nag-face off sina Senador Laila De Lima at Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. I have psyched myself today and to forget momentarily about the pain that I'm experiencing right now, seeing my former institution being used as a weapon in the continued vilification against me. But as I said, I'm going to be very civil today, very professional. I would like also to assure the good senator, former Secretary of Justice, that will not be using the office of the DOJ to persecute anybody. We will just be applying the law. That is your opinion, Secretary? Tanong naman ni De Lima kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta bakit nag-aabogado para sa drug lord ng Bilibid. Ang PAW, gayong dapat abogado sila ng mahihirap. Yang mga witnesses na yan, na represented by your PAW lawyers, nagkwa-qualify po ba sila dun sa indigency test? Preso po yung dalawa na yun eh, kaya wala pong trabaho yun. But I thought these are the drug lords or these are the drug convicts. I think they are no longer operating, Your Honor. So they are already, that's why they are now qualified. They have no money now, Your Honor. Sa pagtatanong din ni De Lima, inamin ni Aguirre na hindi nakakapagpulong kahit isang beses ang DOJ Committee on Extrajudicial Killing dahil hindi pa kumpleto ang naitatalagang opisyal para rito. Matapos ang pagdinig, kinamayan ni De Lima ang ilang opisyal ng DOJ pero hindi si Aguirre. Sinabi naman ni Aguirre sa media na hawak nila ngayon ang isang dating security ni De Lima na taga-deposito at taga-withdraw umano nito ng pera sa bangko. Yun nga lang, hindi umano masabi ng witness ang lahat ng detalye tungkol sa umano'y account ni De Lima. Ayon kay Aguirre, kailangan pa nilang palakasin ang kaso laban kay De Lima bago isampa sa korte. Mga 300,000 lang. Pero kanino siya nakapangalan? Kanino ba kayo dineposit? Pag nagdi-deposit, naka-sobre.
Pag ang withdraw, nakasobre. Binibigay na lang ng bangko yung withdrawal na 300,000. Kung ikaw man ang nasa katayuan ni Senator De Lima, hindi mo naman ilalagay sa pangalan mo yun eh. Sabi ni Aguirre sa pagdinig sa Lunes, harap na ang high-profile inmate na si JB Sebastian na sinabi ni De Lima na minsan nang naging government asset. Sabi ng ilang testigong inmate, nakita nila noong ilang beses pumapasok sa kubol ni Sebastian si De Lima noong Justice Secretary pa ito. Pero ayon kay De Lima, na once or twice, yes, napapadaan po tayo dun sa sinasabing kubol ni Sebastian. Pero hindi po ako tumatagal doon at hindi po ako solo na nandun na ako lang. Kasama ko siya o ibang bilibid officials. may buwelta naman si De Lima sa inmate na si Engelberto Durano na nagsabing binigyan niya noon si De Lima ng 1.5 million pesos na nakasilid sa naka-gift wrap na kahon ng sapatos. Di raw kilala ni De Lima si Durano at tinanggi ang naturang insidente. Na yung Durano pa lang yan, I think is no longer in the active service pero pulis siya. Napaka-corrupt daw pong na pulis yan. Taga Danao daw po yan, Danao City. And relative daw po yan ng Pangulong Duterte. I'm having it verified. Sabi ni De Lima, hindi rin niya kilala si Jed De Vera. Nasa pagdinig sa kamera ay ipinakilala umano ni Sebastian na pamangkin niya. Sa iba pang balita, 5 testigong inihanda ng Department of Justice ang humarap sa pagdinig ng kamera kaugnay sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Kabilang sa humarap na testigo ang dating security aide ni Senadora Laila De Lima na si Jonel Sanchez. Sa kanyang sinumpang salaysay, inilahad nito ang malaking kinalaman ng Senadora sa umano'y drug trade sa Bilibid at pagkakaroon din umano ng relasyon ni De Lima at ng dating driver nito na si Ronnie Dayan. Ang detalye sa report na aming kasama si Joy Gumatay. Inabot ng 12 oras ang ikatlong araw ng pagdinig sa mababang kapulungan patungkol sa talamak na kalakaran ng droga sa New Bilibid Prison. Sa 13 testigo na inihanda ng Department of Justice, 5 lamang sa mga ito ang naipresenta ni Secretary Vitaliano Aguirre III na kinabibilangan ng dating security aide ni Senadora De Lima na si Jonel Sanchez, ang police convict na si Engelberto Durano, ang nagpakilalang asset ng CIDG sa Bilibid na si Nonilo Arile, ang intelligence officer na si Jerry Valeroso at ang murder convict na si Joel Capones. Bagaman hindi lahat ay ginantimpalaan ng immunity, nanumpa ang mga ito na pawang katotohanan lamang ang kanilang mga binitawang pahayag sa pagdinig. Naging mainit ang interpelasyon ng mga mambabatas sa mga testigo, partikular kay Sanchez at Durano, gayong matindi umano ang kanilang mga sinumpaang salaysay na nagdidiin na mayroon ngang kinalaman ang noong Justice Secretary Leila De Lima sa naturang krimen sa loob ng kulungan. Ang pahayag ni Sanchez ay umikot sa pagpapatunay na mayroon ngang relasyon si Senadora Leila De Lima at kanyang dating driver na si Ronnie Dayan. Inilarawan pa nga nito ang 2 sex videos ni De Lima at Dayan na kanyang napanood na nakarecord mismo sa cellphone ng dating driver. Si Engelberto Durano naman ang nagpatunay ng koneksyon ni Dayan sa pagpapasimula ng kalakaran ng droga sa Bilibid. Ayon kay Durano, siya mismo ang nagpakilala kay Dayan sa kanyang kaibigan na si Jeffrey Diaz alias Jaguar, isang big-time drug dealer sa Cebu. Dagdag pa niya, nagagawa ng mga itong makapagbenta ng 4 hanggang 8 kilong shabu kada linggo na minsan ay umaabot pa ng hanggang 50 kilo kada buwan sa loob ng Bilibid. Dito ay kumikita sila ng milyong-milyong piso na sa huli ay ginamit nilang paraan upang makapag-ipon ng sapat na pondo para sa pangangampanya ng ngayong Senadora Leila De Lima. Bago matapos ang pagdinig na pagdesisyonan ng mga mambabatas na magdeklara ng contempt of court laban kay Dayan, matapos itong hindi magpakita sa kamera sa kabila ng pagsasampina sa kanya noong ikalawang sesyon ng pagdinig. Dahil hindi niya inintindi yung aming subpoena issue which was received on October 1. Siguro sa periodiko, sa radyo, sa telebisyon, sa lahat ay
alam na siya ay pinatawag na namin pero hindi pa rin siya sumipa. Bagaman ilang beses nabanggit ang pangalan ni De Lima at Dayan sa pagdinig, binigyang diin ng House Committee on Justice na ang layo ng kanilang komite ay maamyendahan ng ilang batas na umiiral sa bansa upang maiwasan ang kalakaran ng iligal na droga sa loob man o sa labas ng kulungan sa hinaharap. Amendment on anti-wiretapping law, amendment of Bucor. Remember, we modernized Bucor 2013. I think it needs some amendments. Siguro yung AMLAC matters, siguro kailangan maglagay tayo ng mga amyenda rin dyan. Sinuspende naman ni Congressman Umali ang nakatakdang pagpapatuloy ng pagdinig sa araw ng Biyernes bilang tugon sa hiling ni Secretary Aguirre na ituloy na lamang ito sa Lunes. Una ay upang mabigyang daan ang budget hearing ng Department of Justice sa Senado at upang masiguro ang presensya ni JB Sebastian, ang tinuturing na prime witness ng DOJ sa investigasyong ito sa ika-4 at pinakahuling pagdinig ng Kamara patungkol sa kalakaran ng droga sa loob ng bilibid. Para sa PTV News, Joy Gumatay.